Kinabukasan matapos ang napakalakas na ulan, ito na nga ang bumungad sa lahat. May araw na at tuyo na ang kalsada dito sa amin banda at wala ng tubig baha. Pero may mga area pa rin dito na may mga tubig baha pa ang daan. Grabe guys, ang daming na stranded ng dahil sa walang metro, walang bus, taxi o anuman, kaya yung iba minabuti na lang nila na magstay sa workplace nila. Yung iba naman sa metro station nagpalipas ng mga ilang oras at naghihintay na maging okay. May mga kaibigan din ako na hindi na sila pinauwi ng company nila at pinag-hotel na lang sila na within the mall lang din ang hotel. So sana all ka na lang, no? Mapapasana all ka na lang talaga. Since may sinag na ng araw at talagang mainit na masyado, yan sinampay ko muna itong nilaban ng asawa ko kagabi para at least matuyo na siya at hindi mga muy kulob. Ito nga, nagkakape muna ako kahit medyo mataas na yung araw. Syempre part na yan ng life natin every morning. So dapat may kape talaga pang pagising. Iniisa-isa kong binalik sa lagayan itong mga bulaklak kasi nga 'di ba binabako silang lahat para makaligo at para makatikim ng tubig ulan. At sumabit pa talaga ang damit ko sa tinik. Naran tuloy. Ganda kaya niyan at nabili ko pa yan sa day to day. Sino makakaakalang sa day to day ko yan binili? Actually guys, most of my damit sa day to day ko lang nabili yan. Papaswertihan lang makakita ka ng maganda. O, di ba? Dapat ganon. O ayan, naibalik ko na sila sa kanilang mga kanya-kanyang patungan. O at least, plastado na sila. Nakaligo na din sila ng ulan, no? At ayan, tuyo na din yung kalsada, wala nang tubig ulan. Back to normal na. Pero may mga ibang areas pa rin na may mga tubig ulan pa. Yung tubig baha, I mean. So, tutuyo din yan. After namin kumain ng tanghalian, tumuloy ako ulit dito sa balcony para linisin na yung floor, no? Kasi sobrang dumi, di ba? So, kailangan siyang walisin yung mga bulaklak na nanglagas, tsaka yung floor, masyadong madumi. So, kailangan siyang mawalisan, pagkatapos i-mop mo siya para at least maging malinis na siya at kasi may pusa nga kami, di ba? So para at least pag pupunta siya doon, pagpapasok sa loob, papatong sa upuan, tapos pupunta siya sa higaan namin, sa unan, at least hindi madumihan yung paa niya. O di ba? At least hindi ganun kadumi o kaalikabok. Kaya dapat i-wipe muna siya, I mean, walisan. Walisan or walisin? Ano bang tama? Basta yun na yun, basta i-wipe ang floor para maging malinis, no? Ganyan. Nagpa-deliver pala ako ng garbage bag kasi nga yung taihan ni Milyon nabasa sa ulan. Tsaka kailangan ko siyang itapon. I mean, kailangan ko din siyang palitan. Kaya nagpa-deliver ako niyan at tinapon ko nga dyan yung taihan niya. Grabe, sobrang basa. Kasi yung taihan niya, yung liter, cut liter, o nga, ano yan siya, pag nabasa ng tubig, para siyang putik, nagpuputik siya. So yun nga, sa sobrang lakas ng ulan, kaya nakaganyan siya. So kailangan ko siyang itapon. Miyaw siya ng miyaw kasi hindi siya makapunta doon sa taihan niya. Meron siyang isang taihan. Iwan ko ba ba't hindi niya ginagamit? Siguro naamoy niya si Nana. Yung isang taihan niya kasi is bigay yun siya ng friend namin na nakatira doon sa kabilang flat, which is nag-Canada na sila. So may pusa sila. So yung taihan ng pusa nila iniwan. So kinuha ko na, ginamit ko. Itong nilagyan ko ng taihan din niya, yung cat litter, yung rambuhangin. Hindi niya ginagamit, doon pa rin siya bumabalik-balik. After kong itapon ang basura, kumuha ako agad ng map at saka timba. Siyempre may tubig, no, para makapag-map ka. Kailangan ko talaga siyang i-map para at least malinis siya. Kasi kung titingnan nyo, malinis siyang tingnan. Pero may part dyan na may mga putik, tsaka may mga alikabok. Binaha na yan siya. Pero nung tumuyo na, nung wala ng tubig, ayan, dyan mo na nakikita yung may mga spot-spot. Maraming mga spot-spot sa floor na kailangan mo siyang i-map para maging malinis. Diyan kasi naglalaro si Million kasi siya dyan, naghiga-higa siya dyan. Nagligid-ligid, kumbaga sa Bisaya, diha siya magligid-ligid. Tapos yung nagligid-ligid niya diha, diretso siya dito sa, tawag nito, sa sopa, diretso siya sa bed, maalikabok, so nadumihan yung bed, at saka yung sofa nadumihan, so kailangan talaga siyang i-wipe. Actually, wina-wipe ko yan siya, I mean, minamap ko yan siya every other day. So lalo na ngayon din, magsa-summer na, so
puro na yan alikabok dyan. So, siguro araw-arawin kong imap yan. Trabaho nun, no? Grabe yung trabaho nun. Sabi ng asawa ko, kunin ko daw yung manikin sa balcony kasi magtatahi daw siya. Ang bigat pa naman yan. Actually, dyan ko lang siya nilalagay kasi wala na kaming space dito sa loob. At saka ano yan sila, tatlo. Tatlong manikin yan siya. Yung dalawa, nandun sa storage, sa kabilang room. Tapos yung isa, nilagay ko na lang dyan sa balcony kasi wala nang mapaglagyan. So, binalot ko siya ng cellophane para at least hindi maalikabukan at pag mag-ulan, hindi siya nababasa. Kaya, tinatanggalan ko siya ngayon ng cover para dalhin sa loob. Ang bigat-bigat ba niyan? Actually, mannequin display yan siya ng isang high-end brand. Nakita ko sa Facebook, may kabayan, nag-post niyan. So, minisage ko nga, Kuya, magkanong isa niyan? Kailangan ko ng siguro mga 3 or 4. So, yun, binili namin. Tinanong ko, bakit bininta? Anong nangyari? Sabi ni kabayan, ano daw, nag-change daw sila ng concept, nag-change sila ng mga display, so pinapatapon daw yan. So, hindi na tinapon, bininta na lang niya. O di ba? Which is matalino din sa kabayan eh. Kumita pa siya, o di ba? Iba rin talaga pag kabayan dumiskarte, no? Kung sa tingin pwede pa, benta. Walang sayang. Hanggat pwede pang mapakinabangan, o di ba? Di, kumita pa siya. 70 kaya ang bili namin yan isa. 70 isa. O, di ba? Panalo si kabayan. O sige guys, yan lang muna. Maraming salamat. Bye!